Magandang buhay. I am Ma'am Sakamoto, your TLE teacher in ICT 7 first quarter under DepEd Matatag. So the contents of this lesson are the following: unlocking your vocabulary, discussion about ICT, computer programming, roles of computer programmer, career opportunities, and business opportunities in ICT. So let's unlock your vocabulary. The first one is animation. As you can see, we have here an animated icon or images. Animation is a filmmaking technique by which still images are manipulated to create moving images. So, ibig sabihin, yung isang bagay or isang image ay pinapagalaw gamit yung mga movement or effect using an app. So, pwede kayo makapaggawa ng animation using PowerPoint and other softwares. Kagaya na lamang ng laptop sa may baba. Yung magnifying glass, para niyang iniikot ng side to side and up and down dun sa laptop. Habang yung mga buildings naman ay gumagalaw din ng side to side. Sabay and then kaliwaan. That is an example of a moving images. Sa mga cellphone din natin, for example, yung mga sinasend nyo na emoticon and then avatar sa Facebook, that is an example of a animation. When it comes to graphic designer, sila naman yung mga gumagawa ng mga visual concept using computer software or by hand. It is to communicate the ideas that inspire and inform and captivate the consumers. So yung mga graphic designers na yan, sila yung pangkaraniwang gumagawa ng mga advertisement na nakikita natin sa Shopee, sa Facebook, and iba pang social media platforms. Since sobrang boom ngayon yung mga digital advertising. And with regards to computer security, cybersecurity, digital security, or information technology security, ito naman yung part or process ng computer system and networks na nagpaprotect sa atin from the attack of the malicious actors, also known as mga hacker, which may result to unauthorized access. So as you can see, pag tayo minsan, kapag bago yung device natin, for example, your cellphone, bago siya, and then first time pa lang ng cellphone na yon na ma-installan ng Messenger, or mag-install ka ngayon ng Messenger. Bago ka ngayon makapag-send ng picture doon sa ka-chat mo, meron mo doon nilitaw na allow this application to access your photos. So kapag iyon inallow mo, meron ng agad access yung software na yon para makita niya lahat ng pictures mo kahit hindi mo pa siya nasisend doon sa pag-sendan mo ng chat mo. Bakit? Kasi habang namimili ka, lahat ng options or album na inalaw mo makita nung certain application na yun, kagaya na lamang ng Messenger, ay nai-scan na niya. Kasi para pag kinik mo siya, na-select mo siya, makikita na agad niya, and then masasend niya na agad, makanya na agad mapapabilis yung pag-process ng data para masend mo sa kausap mo yung picture na gusto mong ipakita sa kanya. And then with regards to computer system servicing, it is the process of providing maintenance and support for computer system. Dito, involved ito yung mga task kagaya ng pag-install, configuring, troubleshooting, and maintaining of computer system and networks. In other words, sila yung nagme-maintain ng iyong mga devices. So, what is ICT? I stands for information, C stands for communication, and T stands for technology. So in ICT, napaka-broad nga kasi cover niya lahat ng devices, system, and application that enable modern computing and communication. So any devices na kayang mag-compute and ginagamit natin for means of communication ay under siya o it revolves around the ICT.
So, ICT Information Communication Technology combines telecommunication and computers, including the essential of software and other storage system. Sa ICT, tinutulungan niya yung mga user kung paano mag-manage ng information. And then ICT sector creates a commercialized new technologies with high demand for ICT skills. Kagaya na lamang ng computer programming, kung saan sa computer programming napaka-essential niya para sa ating technology discipline, kung saan sila yung gumagawa ng software and other website na dinedevelop para mapadali yung mga bagay para sa atin. When we talk about computer programming, nandiyan yan, involved dyan yung pagko-coding. Since ICT or computer starts from a calculator, it involves numbers. So dito, yung programming skills natin ay essential sa technology, kagaya ng nabanggit kanina. And then, yung mga programmer naman, sila yung mga tao na merong skills sa computer programming. Programmer are the professional who write and test code to enable application and software programs to run successfully on a computer in order to create instruction for the machine to follow. So, kagaya na lamang pag kayo ay nasa labas. For example, kayo ay magbabayad sa cashier. Kapag yung cashier, pinunch na ngayon sa screen niya or dun sa barcode scanner, yung inyong binili, kagaya na lamang halimbawa, nag-scan ka ngayon ng bulak. Na-scan ng cashier yung bulak. Hindi na niya kinakailangan pang tawagin yung bagger para tanungin kung anong price nun. Kasi once na na-punch na yung barcode doon, mare-register na sa machine na at yung price ito, 25 pesos. Ang brand pala niya ay Clini. Or para ka cellphone din natin. Nakaprogram na siya para siya ay maging user-friendly. So, meron tayong Android, iOS na ginagamitan pa rin siya ng coding para sa kanilang updating ng software. And then, sa computers naman, for example, mag-launch ka ngayon dyan ng Microsoft Office Word. Kapag yung laptop mo, meron siyang Microsoft Office, na siya agad sa computer na yun yung gagawin niya. Or kapag meron kang in-upload na task, for example, mag-print ka, kinik mo lang yung print, alam na ng computer kung paano at kung saang laptop siya or printer siya magpiprint. So, merong roles ang mga computer programmer. Una dito ay ang writing and testing for new codes program. As you can see sa picture na katabi niya, meron dyan na mga codes. May numbers, may symbols. So, ito yung mga ginagamit ng programmer to write and code program para matest nila. And then, updating existing program. Makikita natin sa mga cellphone natin minsan na merong system update. And usually din sa mga laptop na hindi mo siya basta-basta masya-shutdown kasi meron siyang kaakibat na update. Kahit na i-avoid mo siya multiple times, yung device mo ay magpupumilit pa rin para siya ay mag-update. So, kagaya na lamang itong icon na to, it can be seen on your laptop and cellphone. And take note, kapag kayo ay mag-update ng inyong mga devices, inyong siguraduhin na ito ay naka-plug or nakasaksak siya sa charger. Para kung sakali mang malubat, para maiwasan yung pagkalubat ng device and mag-crash or mag-bug yung system. Dahil kapag iyan ay nasira, namatay during the updating ng program ng inyong devices, iyan ay masisira. Iyan ay mag-bug at maaari mag-stuck lang doon sa logo ng inyong device. So, identifying and correcting coding errors. So, isa din to sa mga role ng programmer since sila ay gumagawa at nagtatest ng mga bagong program. So, from the entire codes nila, hahanapin nila ngayon doon yung error. Dahil magkamali lang sila ng isang symbol o kaya naman ng isang letter or ng spacing, ay malaki na ang magiging epekto nito sa kanilang ginagawa at dinedevelop na program.
rewriting programs for different operating system. So dito, marami tayong iba't ibang uri ng operating system. Pero ang pinakakilala natin ay ang Windows, Linux na ginagamit sa MacBook, iOS ng Apple, at Android. So dito kasi, 'di ba? Meron tayong mga application na pang-laptop lang. Kagaya na lamang ng Canva. Nung mga unang nagdaang panahon, yung Canva, maa-access mo lamang siya dito kapag meron kang laptop. Pero ngayon, nag-develop na ngayon yung mga programmer para tayo ay maka-access din sa ating mga smartphones. For example din, isa pa, yung ating Facebook. Nung una ang Facebook, para ma-access mo siya, magamit mo siya, kinakailangan mo muna pumunta sa browser, pupunta ka muna sa computer shop. Or gagamit ka muna ng laptop or ng personal computer. And then, magta-type ka pa doon sa may tab niya ng www.facebook.com bago mo pa siya makita. But since technology is continuously evolving, ngayon kahit sa cellphone mo ay meron na. And then dati din, ang Facebook at Messenger ay halos magkaisa na lang sila ng application. Ngayon, pwede na mag-install ka na lang sa cellphone mo ng Messenger at kahit hindi ka na mag-install ng Facebook. Dahil napakarami na rin ng mga napakalayo ng naaabot ng ICT, isa rin sa role ng ating mga computer programmer or mga programmer is to secure their programs against cybersecurity threats. Kung maaalala natin na ang Google ay hindi na siya applicable sa Huawei dahil sa problema ng cybersecurity threat. So isa yan sa dahilan kung bakit kinakailangan mataas ang security ng iyong cellphone. Dahil kapag ang isang hacker ay magaling, napasok niya ang iyong devices, kaya niyang ma-access lahat ng nakalagay doon. Your information and private data is very fragile once na ito ay na-access ng maling tao. That's why you need to be careful when installing and clicking websites. So we have different careers found in ICT. Una na lamang dito ay ang web and game developer. Kapag sinabi natin na web developer, ito yung professional na tao kung saan ang kanyang specialization ay ang paggawa at pag-maintain ng mga website and then web application. For example na lamang si Mark Zuckerberg. Nung una, sinecure niya muna yung Facebook. Hanggang sa continuously, ginawa niya muna yung Facebook, and then maintain niyang mabuti hanggang sa sobrang nag-expand na. So dito, gumamit siya, maaari ng various programming languages, kagaya na lamang ng HTML, CSS, JavaScript, kung saan ito yung nakikita ng mga user. And then yung mga backend, yun yung server size kung saan andun yung mga codes for the websites na hindi nakikita ng mga common users. And kapag naman sinabi natin na game developer, they are the professional who design and develop and test video games. They are responsible for the entire development and cycle of a game. So, sila yung nag-design ng coding and then ng mga debugging. So, dati, uso yung Dota. Pero ngayon, nag-boom, since ang Dota ay kinakailangan mo ng computer para makapaglaro ka, na-develop ngayon yung game ng Mobile Legends, kung saan mayroon ka lang smartphone na kayang mag-run ng Mobile Legends ay maaari ka nang makapaglaro. So dito, ano nga ba yung pinagkaiba ng web developer and game developer? Tandaan, ang web developer ay gumagawa ng website and web application habang ang game developer ay gumagawa ng video games. At ang web developer ay gumagamit ng HTML, CSS, and JavaScript. Habang ang game developer naman ay gumagamit ng mga game engines kagaya na lamang ng Unity, Unreal Engine, and languages like C++.
Bukod pa dito, ang game developer, ang role nila ay pagandahin ang website at maging maayos ang browsing experience ng mga gumagamit. While ang game developer naman ay gawing interactive yung mga games nila na develop from PC to consoles and mobile phones. With regards to visual arts animator or illustrator, sila naman yung mga responsible sa pag-prepare and pag-create ng images and diagrams using traditional and digital media like drawing, painting, drafting, collage, models photography, and digital tools. So, they use this visual to convey ideas, clarify meaning, to support presentation, and illustrate stories. Kagaya na lamang ng Inside Out. So, ang Inside Out ay ginamitan din ng visual arts animator. Or marami illustrator maaari ang nagtulong-tulong doon para maisagawa yung movie ng Inside Out. Aside from it, yung mga nakikita natin ng mga skin, characters, and heroes kagaya na lamang sa Mobile Legends ay nagsimula sa imahinasyon ng isang artist and isinabuhay ng isang illustrator or ng visual art animator. At kapag naman sinabi natin na graphic designer, sila naman yung mga gumagamit ng computer software by hand to create by hand and develop visual concept that captivate, inspire, and inform their audience. They are the one who design and lay out the materials such as report, brochures, and magazine ads. Ito yung mga nakikita natin na advertisement while browsing sa ating mga Facebook, sa ating mga YouTube, and other platforms. So dito, ang pinagkaiba ng graphic designer at ng illustrator, yung graphic designer, halos yung mga visual concept naman pang presentation sa mga reports and brochure yung ginagawa nila. While yung mga visual illustrator or animator naman, ang ginagawa naman nila yung mga pang movie, pang story ng mga games, and others. So, pwede rin yung mga photography. And then yung graphic designer naman, more on advertisement naman sila. At kapag naman sinabi natin na computer system servicing, ito naman yung nag-i-involve ng setup, adjusting, debugging, and maintaining network or computer system. So sa computer system servicing, ito yung maaari kang magpa-customize ng build ng iyong personal computer. For example, gusto mo ng CPU o computer na merong 16GB RAM, merong NVIDIA RTX para gaming na gaming siya. Gusto mo siyang palagyan ng ilaw. Gusto mo para mabilis yung process ng Windows, naka-SSD. At gusto mo rin siyang merong hard drive. Bukod pa doon, para hindi mag-init ngayon yung computer mo, pinalagay mo pa siya ng liquid hydrogen para sa cooling boost ng iyong computer. O kaya naman, kung ikaw ay nagtitipid, pwede ka magpa-set up doon sa halaga na meron ka at ikaw naman ay tutulungan ng mga computer technician. Kung saan sila yung mga tao na nagsiset up, nag-a-adjust at nagde-debug at nagme-maintain ng mga network at computer system. Dahil si computer system servicing, sila yung skill na ginagawa ng isang computer or network technician. For example, na lamang sa mga malls. Kung inyong mapapansin kapag kayo magabayad sa cashier, meron silang mga computers doon kung saan magta-type lang sila ng code, mag-punch lang sila, tapos lalabas na kung magkano yung kanilang isusuki sa inyo. Kasi nakaprogram yon para sa consumer or para sa mga pagka-cashier. And kapag naman, for example, sa computer shop, naka-network naman yung mga computer para ma-monitor kung gaano nakatagal naglalaro yung si client number 1 sa PC1. Mga ganung bagay. And kapag naman nagka-problema, nag-bug, or nagka-problema doon sa software, sila din yung nag-aayos at nag-a-adjust. And when we say call center agents or contact center services, meron yan dalawang uri. Una, yung inbound
and then outbound call center. Kapag sinabing inbound call center, sila yung tinatawagan ng clients para mag-seek ng tulong o mag-inquire. Depende na lamang sa kung anong handle na account ng call center. For example, ang account ni call center na minamanage ay mortgage o yung sa bahay. So ngayon tatawag dyan si client para ipacheck kung meron bang problema dun sa account niya, kung meron ba siyang kulang na nabayaran o hindi nabayaran. O kaya naman ay maaari siyang tumawag si client sa kanya para ipa-waive yung kanyang annual fee. At kapag naman outbound call center, ito naman yung mga agent yung tumatawag sa mga customer. Tandaan, ang inbound call, sila yung tinatawagan. Kapag naman outbound call, sila naman ngayon yung tumatawag sa kliyente. At kapag sinabi naman natin na business opportunities, ito ay ang telecommunication. Kung saan ang telecommunication ay nag-transfer ng data globally in the forms of text, voice, audio, or video that referred to as telecom companies. May tanong ako, naniniwala ka ba na merong internet sa outer space? Ano ang sagot mo? Yes or no? Kapag sinabi mong yes, ikaw ay tama. Dahil merong tayong malaking satellite or merong satellite doon na malaki na nagiging dahilan para makapag-transmit siya ng signal sa iba't ibang parte ng globo. At naniniwala ka ba na merong internet sa gitna ng dagat? Kung ang sagot mo ay oo, tama ka. Dahil sa dagat, kapag ang isang barko ay merong Starlink, isang telecom company provider, ang mga barko ay makaka-receive ng signal para sila ngayon ay magkaroon ng data para kanilang matawagan yung kanilang mga loved ones at makapag-update sila. So, muli natin balikan. Meron tayong iba't ibang career opportunities sa information communication technology. Una dito ay ang web and game developer, kung saan dito gumagawa ng website and then ng mga software application or web application. Kapag naman pinurso mo ang visual art animator or illustrator, ikaw naman dito ay gumagawa ng mga visual content. Kapag naman graphic designer, ikaw naman ang nagde-design ng mga visual concept. Kapag naman computer system servicing ang gusto mong i-pursue, ikaw naman ang gagawa ng setup at maintenance para sa mga computer system. Kapag naman ikaw ay computer technician or network technician, ikaw ang taga-diagnose at taga-maintain ng network. Kapag naman call center agent or contact center service ang iyong pinili, meron kang dalawang option. It is to be an inbound receiver, to receive inbound calls, or ikaw naman yung tumawag from outbound calls. At kapag naman sinabi natin na telecommunication, ito yung mga halimbawa ng PLDT, Starlink, Globe, Dito SIM, Signal, at iba pa. Kung saan sila naman ngayon yung nagtra-transmit ng global data. Meron ka bang tanong? Think about the ICT sector that interests you the most. Sa lahat ng nabanggit, ano ba dun yung pinaka-gusto mo? Anong career yung gusto mong i-pursue? At bakit? Tandaan, use technology to turn challenges into opportunities and ideas into achievement. Kasi ang technology, meron niyang dalawang bagay. Una, maaari kanyang matulungan para sa ikakaangat ng iyong buhay kung sa tama mo ito gagamitin. Pangalawa, meron ding bad effect ang masyadong technology, kagaya na lamang sa mga gamers, kung saan minsan kapag sobrang na-frustrate ka dahil natalo ka sa isang laro,
At dahil hindi ka na rin makapag-focus sa iyong pag-aaral, o kaya naman ay pinipilit mo na sustentuhan yung gaming sa pagbili mo ng materials and skin with your money, meron ka mga bagay na sacrifices na mag-form into addiction na maaaring makasira ng iyong buhay at makaapekto sa iyong pakikisama sa iyong mga taong nakapaligid sa iyo. Alright? So for your activity, write your name, date, grade and section, activity code, Q1W1, title, Mapping of ICT Sectors and Function. Dito sa inyong big notebook, kayo ay gagawa ng isang graphic organizer. Pipili kayo ng isang ICT sector and isusulat mo yung kanyang mga contribution dyan sa may apat na bilog, outside the circle. Pwede rin namang rectangle. Thank you so much for listening. That will be all for today. Once again, I am your teacher in TLE, Ma'am Sakamoto. You have a great day. If you have question and clarification, please do not hesitate to leave a message. Goodbye.